Okay, magandang hapon sa lahat. This is Justin Talk News PH. At bago tayo magsimula, gusto ko lang ilambing ng konti, paki-like, share, at doon sa mga bagong manonood dito na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. Salamat po. At ngayong hapon na to, pag-usapan natin yung ongoing pa na hearing ng Committee of Injustice. Mainis ka, matatawa, lahat na feeling meron ka kung napapanood ninyo yung hearing na yon ng Justice Committee of the House of Representatives. Meron talaga silang purpose na gustong makamtan doon sa hearing. Gusto nila na talagang masira si VP Inday Sara sa pamamagitan ng mga maling testimonya, mga puro kasinungalingan, at purely propaganda lang para mapababa ang survey rates ni VP Inday Sara at ang mga taong naniniwala sa kanya magkaroon ng doubts with regard to her integrity. Pero the way they presented their witnesses, nakakatawa, lalo na yung si Madriaga, especially si Madriaga ang pag-uusapan natin. Parang nasubrahan ang timpla, kitang-kita ang kasinungalingan, incredible na mga statement na hindi tayo makapaniwala. Kahit yung mismo siguro mga congressman na kasama diyan sa Committee on Justice magsasabi, sobra naman tong pinipresent natin na witness. Parang hindi na to paniwala ang mga sinasabi. Maraming instances na ang dami niyang sinabi na napaka-imposibleng mangyari. At ito, lahat ng mga sinasabi niya dyan, mga linalahad niya, na nalalaman niya, na napapagod na ko sa kakapakinig dahil puro kasinungalingan eh. Masarap nga batukan yung tao na yan. At alam ko rin, ito si Madriaga ay ipit na ipit. Yan ang una kong impresyon. Dahil nga sa kaligayan niya ngayon, isipin mo na may kasalanan din naman ito dahil sa tingin ko gawain niya ito. Dahil yung unang KFR case niya na siguro na technical lang yun kaya na-postpone nung unang 2001 ba yun. At ngayon nasundan na ito ng itong kaso na to na may witness na talaga kaya naipit siya. So ang ginagawa niya, nasa na siya kapit sa patalim na lang dahil kung hindi siya mag-witness diyan, wala na sila ibang makuhang witness. Siya lang ang gagong mag-witness diyan na alam din naman ng mga congressman na yung witness nila polluted witness na yan. Kasi may kaso siya, nakakulong siya. Nakakulong siya sa bikutan. Paano mo masabi na matino yung mga walang kasinungalingan yung sinasabi niya? Kaya ito, napupwersa lang na magsasabi ng mga scripted. Talagang rehearse nila itong mga sinasabi ni Madriaga. At sino pang direktor? Si De Lima, si Ridon, yan ang mga direktor. Kasama yan si Luis Tro. Kunwari lang yan na gusto niya pakita na ano lang tayo, ano lang ito. Gusto lang natin i-verify kung tama ba yung itong mga linalagay mo rito. Clarification lang. Na bawal kayo mag-probe. Minsan, okay din yung magtatanong yung ibang congressman at pinipigilan niya. Dahil daw, tantamount to ano na yan, parang nag-ano ka na, cross-examination, bawal daw dyan. Pero sometimes, yung malapit na rin mabibingwit, mahuhuli si Madriaga sa sarili niyang bibig. Yan, pinipigilan din niya yan. Dahil dapat sa trial court na yan or sa impeachment court na yan, doon daw itatanong yan ng mga senador. Pero dyan pa lang, dapat na hindi na yan, wala makuhang probable cause yan sa mga sinasabi niya. At yan naman, lahat na yan mga sinasabi niya, sinagot yan sa perjury case niya na sinampa ni VP Inday
Sara sa pamamagitan ni Atty. Panilo, yung anak ni Atty. Panilo sa Taguig. Kaya nakikita natin na puro wala talaga. Oh. Kahit na yung hindi abogado na makikinig tayo mga hindi mga abogado, alam na natin na klarong-klaro rin yung kasinungalingan. At yan, maraming beses na napahayag ni Atty. Panilo. Ang naiinis talaga ako doon nung narinig ko na inappoint daw, pinakilala siya ni yung congressman ng Parañaque na si Roy Lugoles. No? Sa tagal ko na nag-observe kay President Duterte, hindi ko pa nakita na nagkaroon sila ng personal na usapan ni Roy Lo. Oh. At doon daw siya na-introduce na para daw magtatrabaho under ni President Duterte. Isipin mo yan. Parang matindi pa kay Bungo ang kanyang posisyon na lahat ng mga inuutos na puro mga kasinungalingan na ito ano ka ng pera dito, magbigay ka ng ano, na ikaw nang maghanap ng tutulong kay VP Sara para mag-raise ng funds para sa kanyang kandidatura na hindi naman presidente yung tinatakbo, vice president naman. Pinag-iyaban niya yung pangangampanya, marami siya mga picture. O, malay mo kung picture lang yun ng mga kasama mo na linagay sa Facebook nyo dyan sa parallel group na nangampanya during the 2022 election. O, pinulot mo lang yan doon. Meron pang doon daw siya nakaupo daw, nakausap daw ng VP Sara, pero nakatakip yung mukha. Merong mask. Sabi niya, ako yan. Nakita mo? Kahit naman sino mangampanya, talagang ang kandidato lalapit naman talaga sa iyo. Sabi niya, may isang picture na sinasabi na hindi daw siya kasama diyan dahil siya nagpipicture. Mga ganun. Ano bang bigat ng picture? Lalo na diyan na nangampanya. Kaya diyan pa lang alam na natin na wala talagang mapupuntahan yung impeachment case ni VP Sara kahit anong gagawin ninyo. Tsaka yung mga attempt ni Luistro na let us see to it that clarificatory questions lang ang ibibigay natin. Huwag na yung nagpo-probe tayo, nagtatanong bakit ganyan, anong pangalan nito, paano na pupunta, bawal daw yun. Nakikita na natin na purely lang talaga propaganda ang ginagawa nila. Meron pa, ang dami niyang mga sinasabi na mga imposible. Sinabi, member daw siya ng PSG. Tapos, yung commander ng PSG, meron ng affidavit doon sa kaso ng perjury ni Atty. Panilo against sa kanya na hindi naman talaga siya naging member. Hindi nga siya kilala sinulas ko nakakilala sa kanya. Pero yung iba, si Nolasco lang, sinala chika, hindi nila alam kung sino yung tao na yan. Hindi ang member ng BPSG or PSG. Nagtaka nga sila wala ka namang prueba, mga sarili mo lang statement ang paninindigan mo. Wala ka namang solid na prueba na ito magpapatunay na talagang member ako ng BPSG. Wala. Yan ang sinasabi niya at siya daw ang inuutusan para magkuha ng mga pera. Wala siyang ibang sinabi, wala siyang prueba. Paano maging totoong testigo yan? Di ba? Nung sinabi niya, nakati daw siya ng pera doon sa ombudsman, pulang Mazda, pinarada lang daw nila doon. Tapos yung susi, ilagay daw doon sa gulong. At iniwanan na lang, umalis na raw sila, iniwanan. Tapos, nung kinwestiyon siya ng isang congressman, sinabi niya na nakita ko may kumuha sa susi. Yung una mong sabi sa affidavit mo, wala kang nakitang tao na kumuha ng susi. Marami siyang mga statement na wala sa affidavit niya. Kaya nagkabuhol-buhol yung statement niya. Yun na lang nakakainis, yung sinasabi niya, binigyan daw siya ng pera ni PRRD na 25 million para ibili ng motorsiklo. Isipin mo.
Nakakatawa. Harley Davidson pa, 2 milyon. 3 milyon kasama mga accessories daw, 3 milyon lahat. Dalawa daw yun. Tapos yung Ducati, bumili doon sila, mga 2 milyon mahigit. May accessories pa. Tapos 7 motorsiklong gamitin daw sa kanilang organization. Yung ISIT, Inday Sar is my president, yun. Na member siya. Yun daw ang binigyan daw sila ng pera. Ganun ba? Ang tagal namin ng kampanya kay President Duterte. Ako, sabihin ko sa inyo, hindi pa siya prosecutor pa lang si President Duterte. Bata pa ako noon, nakikita na kami niyan. Tumakbo siyang, nagka-martial law, naging siya, naging VP, Vice Mayor. Naging Vice Mayor siya sa Davao. Nang tumakbo siyang Mayor, hindi ko naalala si President Duterte nagbibigay ng pera. Sa totoo lang. Tuwing election, nasa Davao ako kung tatakbo yan. Pero hindi ako taga Davao. Pero dahil may mga kapatid tayo sa Davao, tuwing election yan, doon ako. There was a time na doon nga ako bumuto Rehistrado ako dyan. Kaya si President Duterte gagastos ng ganyan. Bibigay sa iyo para gumawa naman ganyan. Nakakatawa ka naman. Nakita mo naman ang gaano kasimple ang pamumuhay ni President Duterte. Tapos sabihin mo, nakakatawa. Hindi mo nga kilala yan. Ito nga sabihin ko nga sa iyo Prosecutor pa lang siya, kilala ko na si President Duterte. At alam ko gaano ka. Minsan nga, sabay nga kami kumain dyan sa yung restaurant na yung paborito niyang restaurant. Minsan kumakain din ako ng parehong basoy ang tawag nila dyan. Basoy, yung kalabaw na parang dinuguan dito sa Manila. Pero walang dugo. Ganyan, basoy yun. Di mo lang alam Natatawa ako. Isipin mo, pabilihin ka ng motor. Tapos nang tinanong kung kanino nakarehistro? Sa kanya daw at saka sa anak niya. Paano mo masabi na kung pinarehistro mo sa pangalan ng Duterte dahil pera niya yun, dapat sa kanya. Dapat siya ang gagamit. Ikaw ang gumagamit, 2 motor pa, tapos sabihin mo na si President Duterte nagbigay sa'yo 25 million para nga lahat. Isipin, nakakaluko ang pangyayaring yun. Isipin mo, magtitiwala sa'yo. Nakarinig ka ba ni President Duterte halos nga hindi tinatanggap yung mga motor na binibigay sa kanya. May mga ibang mga regalo na mga tinatanggap niya, lalo na yung baril kung mayroong nagbibigay, pero wala kong alam talaga na tumatanggap yun ng ganyan. Relo nga, binabalik yan. Pera, binabalik yan. Ayaw niya ng ganyan. Tapos sabihin mo na binibigyan ka para gumawa ng krimen. Na prosecutor yan, gagawa pa siya ng krimen. Nakakatawa ka Kaya nga yung testimonya ng na yan, si Madriaga, wala na yan. Diyan pa lang sa yung sinabi pa niya na wala siyang posisyon wala siyang actual na posisyon, sekreto lang daw, dapat hindi sabihin dahil siya, parang James Bond siya, secret agent. Secret agent ni PRRD. Kailangan ka pa ba? Ano bang posisyon mo? Ba't magtatawag sa'yo? Kaya talagang kalukuhan Tapos na nandyan daw yung mga general na kinakausap daw sa PRD na nga, papayag lang si Inday na maging BP, si BBM daw, usapan daw nila, hati sila, bali 2025 yata, 2025, bali na si BBM Inday ang papalit. Pag hindi daw tutupad si BBM, kaya may balak daw sila kung hindi tutupad. Ito, ipapatumba si BBM, pwede lasunin, pwede pasukin yung Malacanang, magkudita, pwede rin daw pasukin ng mga kriminal, pwede rin mag-people's power, o mga kriminal ang papasok dyan para mapalitan talaga si BBM. Isipin mo yun. Tapos sinatanggap yung mga statement niya ng Committee on Justice ni Luis Tro. Inayaan pa niya na magsalita ng ganyan. Sinama.
Yung script na yan, script ni Trillanes yan eh. Oh, kanino ba? Isipin mo, nandoon siya, ganyan kasikreto yung meeting, nandoon daw siya. May mga general, mga retired, saka active general daw ang nandoon. Na hindi naman niya sinasabing active, pero sinasabi niya general. So, ina-assume natin na active yun. Oh. Yan daw ang balak ng pinag-usapan ni Sara at ni President Duterte. Kaya pumayag na lang daw si Sara dahil sinasabihan daw siya ni President Duterte na mag-vice ka na lang. Maghati na lang kayo sa term. Isipin mo yun. Mainis ka na hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. So, sobrang inis. Ang daming, hindi ko na nga pinakinggan lahat eh. Dahil alam ko naman yung mga sinasabi niya, walang katotohanan. Ito nga lang, yung regarding dyan sa picture. Isipin mo, ang dami nagpa-picture ni VP Inday Sara. Thousands yan nagpa-picture, tapos sabihin mo na ganyan kay Coca-Close, na tinatawag na Sheram. Ang daming kasinungalingan eh. Ikaw makikilala ka ba ni ni Vice President Sara sa daming lumalapit yan na mga tao para magpa-picture lang? Ikaw lang ba ang ganyan? Hindi ko nga narinig yung isip na yan eh. Hindi ko narinig yan. Narinig ko isda. Yan, narinig ko yan, isda. Ang daming mga grupong nangampanya kay ni Vice President Sara. Tapos sabihin mo pa, hindi namin kilala talaga yan. Kaya nakakaano itong tao na to. Diyan pa lang dapat wala kang makuhang probable cause dyan kung yan ang magiging witness ninyo. Kung pupunta yan doon sa Senado, lalamunin lang yan na ang daming magagaling na abogado doon. Kaya yung mga medyo matinong pag-iisip diyan sa diyan sa Kongreso, alam na nila na nakakahiya naman yan ang ipasa natin doon sa Senado. Ganyan ang pinaka-star witness natin na puro naman kasinungalingan yung sinasabi. Drama-drama pa sila, paiyak-iyak. Dumating na yung point na nakabuhol-buhol na yung mga sagot niya, kaya laging sinasabi ni Luis Tro na kaya mo pa ba, ganyan, kasi hindi na niya maalala kung paulit-ulit yung tanong, yung mga galing na mag-cross-examine, wala yan, laglag yan. Ang dami niyo. Sipin mo, Pugo, kasama daw sa Pugo, tapos nag-deliver daw sila ng pera doon si Atty. Kilala ng taga San Sebastian, kasama pa yung asawa niya si Ria na hindi naman marunong magmaniho. Yung kaya nagkaroon siya ng supplemental affidavit kasi yung una pwedeng hindi na tanungin yun, kaya pwedeng hindi basahin diyan sa Committee on Justice kasi sinabmit na para lang mabasa, marinig ng mga tao. Kaya nagkaroon ng supplemental na affidavit. At nung nagsalita na si Marcolita, marami nang sunod-sunod, sila Flores, sino pa ba yung mga kumakampi kay VP Sara, tineterminate ka agad nila. Tumayo ka agad si JJ Suarez na lalabag tayo sa RTC na kailangan 4 o'clock hanggang 4 o'clock lang ang testimony ni na pwede siyang tanungin. Pero nakakatawa. Alam nila madudulas na kaya siguro yung si Tambaluslos o si Charis nagsasabi na pagod na yan, mali na yung sinagot, sasabi tayo niyan. Pa-review ulit yung script. Kaya nga pati mga yun ang script nila na para mga alam mo yung mga congressman parang hindi nila iniisip ng gusto ang ginagawa nila. Pati si Dilima alam naman nilang halata talaga. Tinuloy pa rin yan. Kitang-kita kahit na yung nakatambay lang diyan sa kanto-kanto, naghahantay ng tricycle. Yan sa mga tuda. Pinapanood natatawa nga sila dahil nga marami matatalino diyan. Naalala niya yung sinasabing una, tapos yung kasunod na sinasabi iba na naman. Kaya nga tinigil nila yon. Kasi kung hindi itigil, marami talagang sabit. Maraming
nagtatanong bakit ganito. Yung isa na si Amante ba yun, naabutan ko yun, sinabi niya na ah, hindi siya nakatuloy sa San Pablo pero nakapunta siya sa San Pablo, nagpunta sa Cabuyao, mga ganyan. Parang nakakaduda naman yung sinabi, hindi daw sila natuloy doon. Tapos yung sa magnetic lifter, ang sinabi niya, hindi naman niya nakita yung pulburon na nilagay doon. Hindi yung natuloy, hindi daw niya tinuloy. Pero nung una pa, laging sinasabi na si Manscarpio ang involved dyan, ganito, ganyan. Ngayon, winala nila yun. Kasi mahirap prubahan yan eh. Oh. Nabalitaan na lang daw niya na nabalitaan na lang daw niya na ganyan daw. Oh. Tapos yung sa bag pa, gustong pakita ni Chua na talagang parang ginaya rin nila yung mga Marines. Ganyan. Na tumatanggap rin ng bag si BP Desara, namimigay daw ng bag. Sabi ni Madriaga na 18 hours lang daw ginastos yung 125 dahil binibigay niya doon sa Cabuyao. Meron pa siyang binibigyan diyan saan yung binibigyan niya, diyan sa ombudsman kay kilala, yung iniwan niya doon sa Mega Mall. Mga napaka-incredible na kwento na wala namang ibang mag-corroborate, siya lang. Tapos mga mabibigat pa yung mga linalahad niya doon, mga pangyayari na involved daw siya. May payak-iyak pa, pero dalawang interpretation yung payak-iyak niya. Baka na-realize niya, palpak talaga tong script na to. Hindi, siguradong kulong ako nito, hindi ako makawala. Kasi gusto nilang gawing state witness. Pero ganyang klase, pagdating niya sa Senado, wala. Kung yan ang ipadala nilang witness, sigurado wala naman silang ibang witness eh. Wala naman silang ibang witness yan. Siguradong ipapadala yan sa Senado. At lalapain lang yan ng mga senador doon. Kahit na si Jinggoy Estrada mag-cross-examination yan, patay-patayan yan. At lalo na kung si Marcolita, paano sila Cayetano, si Jesus Escudero, magtatanong yan. Diyan sa kabila, sino magdipinsa sa kanya, hindi naman pwede siya dipinsahan, kaya puro sila judges. Pero mag-inquire talagang, kaya itong na to, desperado, kahit sabihin nila hindi pa naglabas ng TRO yung Supreme Court, ay malay natin ngayong linggo na to maglalabas ng TRO yan. Di matigil na lahat yan dyan. Yung sabi ni huwag magtatago sa technicality. Bakit? Sa proseso pa lang mali na yung ginagawa nyo. Karapatan ng isang inaakusahan nyo, lalo na ang Vice President natin, na magbigay ng kanyang protektahan ng kanyang karapatan. Kung illegal naman yung ginagawa nyo, hindi ayaw nyo na sisitahin kayo. Through legal means, ang pagsampa ng petition sa Supreme Court ay karapatan ng bawat isang Pilipino. Kasama na yung mga nasa official ng gobyerno. So huwag mo sabihin na nagtatago sa technicality. Kaya kahit anong pigil niya, dahil sa ginagawa nilang hearing na yan, makikita yan ng Supreme Court na marami talagang linalabag. Dapat noon pa na-determine na nila yung form and substance at na-determine na rin yung grounds. Dapat diniretso na yon sa impeachment court sa Senate. Impeachment trial court sa Senate. Dapat yun ang ginagawa. Kaya itong ginagawa nila ngayon, purely propaganda lang para sa eleksyon na hindi na mag-iiba ang isip ng mga tao. Sa nangyayari ngayon sa bansa natin, sobrang kahirapan ng mga tao, sobrang na pagnanakaw, ang korupsyon na nakikita natin sa hindi tayong taong bayan, nakita natin kung paano nila nilusta yung pera ng bayan. Kawalang hiyaan na halos harap-harapan na pagnanakaw ang ginagawa nila. Alam naman natin eh. Anong nangyari diyan sa flood control? Meron ba nakulong? Mga sinasabi ni BBM na 17 ka tao ang ma-issue ng warrant. Sana ba yun? Yung sinasabi ni Lacson na 64, sana yun. Iimbestigahan ba yun? Meron ba nakulong? Wala. Itong testimony ng 18 Marines, pinansin ba ng Kongreso yan?
Pinansin ba ng Senado? Wala. O paano mo sabihin ng mga tao papabor dyan sa pinagsasabi ninyo na nakikita na yung korupsyon, tapos paratangan nyo si ABP Inday Sara ng korupsyon, samantala kayo trilyones ang ninakaw. Kaya hindi mangyari talaga na mga tao will have a change of their decision, change of mind. Hindi mangyari yan kasi alam na ng mga tao kung sino magnanakaw. Yun ang kinakagalit ng taong-bayan dahil dyan sobrang kahirapan ang kanilang na-experience sa pagkangayon. Dulot ng pagtaas ng mga bilihin dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Kaya kahit anong gagawin niyo dyan sa Committee on Justice, kahit anong lalabas na yung litid ni ni Luistro at ni Dilima, wala yung mga pinipresentan yung mga witnesses na mga ebidensya nga klarong fishing expedition. Ngayon pa lang niyo pinipresenta dapat nung pagsampan niyo ng kaso, impeachment complaint, nakasama na yung mga ebidensya na yan. At ngayon pa ninyo sinasabi na may clarificatory questions lang. Ibig sabihin, ngayon lang niyo na-determine na may mga ebidensya pala kayo. Hindi kasama dun sa complaint. Diyan pa lang wala na Dismiss na yung kaso na yan. Hindi natin alam na in these coming days mag-issue ng TRO ang Supreme Court. So yun lang hintayin natin. Sa 19 pa sila ulit magkaroon ng hearing at malamang ipipresent nila ulit si Marjaga dahil hindi inatapos kanina. Pero kung gusto natin malaman kung anong sigurado ako magsasalita din yung defense lawyers ni VP Inday Sara. Magkaroon sila ng statement. So sa akin lang hindi na kaya lang pakinggan yung ni Marjaga. Alam na natin na puro kahunghangan ang sasabihin niya. Naging totoo talaga. Paiyak-iyak pa, madrama pa. Wala yun. Hindi matinag ang mga tao. Decided ng mga tao sa ginawa yung kabalastugan sa bansa natin. So hanggang dito na lang tayo. So yun ang comment natin dyan sa napakahabang walang kakwenta-kwentang hearing ng Committee on Justice ng House of Representatives. Puro kasinungalingan ang narinig natin. So maraming salamat sa pagdalo ninyo. But before leaving this channel, kindly press like, share, and subscribe to Justin Talk News Feed. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.